Galing nga pala ako sa eskwelahan at dadaanan ko itong si mama, dala-dala ang kanyang pulang bag na may laman ng mga gulay. Nagbebenta pala siya ng gulay galing doon sa sakahan namin. Si mama talaga, hindi po yan magpapapigil. Kung anong gusto niyang gawin, ay gagawin niya talaga. So ayan, inabutan kami ng gabi nung umuwi kami ng bahay dahil meron kaming dinaanan. At itong tatlo naman, si Izel, si Shella at saka si Risa ay kakagaling lang din sa sapa dahil naglaba sila. At eto naman yung kapatid ko na si Idsel, kakagaling lang sa binabantayan naming lupa dahil nag-uuling kami doon. At dahil naibenta na yung last naming uling, binigay niya kay mama ang kanyang pera. At si mama na lang daw yung bahala. Grabe talaga itong bata na to, hindi talaga makakalimutan si mama. One time nagtanong ako sa kanya, ibibigay mo ba yan lahat kay mama? Wala ka bang bibilhin para sa sarili mo? Ang sabi niya lang, bibigyan ko muna si mama bago ako bibilhin ang kailangan ko. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi muna siya nag-proceed sa college kasi tutulong daw muna siya habang nag-aaral pa kami. At kapag nakaluwag-luwag na at nakapagtapos na ako ng college ay doon na lang siya magpo-proceed sa pag-aaral. So ayun, meron nga pala kaming binili dyan na bangos at yan yung uulamin namin, tapos lagyan ng tabyos at saka malunggay. At ayan, nililinisan na ni Shella dahil siya rin naman ang magluluto. Minsan lang naman siya makauwi ng bahay, so siya naman ang ating palulutuin. At itong tabyos naman ay pinagtulong-tulungan namin na mahimay para mabilis kasi kailangan pa to ilaga para maging malambot. So ayan, pagkatapos namin mahimay ang tabyos, ay nilagay ni Shella sa pinakulo niyang tubig at lagain. Pakuluan natin ng 20 minutes, okay na po yan. So pasensya na kayo sa aming kaldero kasi hindi talaga yan ni mama itatapon. Lutuan pa daw. Sayang daw. Wala. Luto na. Pwede na. Basta panglamas po yung ni Shella. Sana. Dali. So ayan, dahil nailagay na lahat at naluto na rin, so tinimpla na ni Shella kung okay na ba yung lasa niya. At pagkatapos ay kinuha niya na at ihahain na rin para makakain na kami. So birthday nga pala ni Risa last week pa, kaya nga lang hindi kami nakauwi ng bahay kasi meron kaming mga pasok. At dahil weekend days na, so umuwi kami ng bahay. Kaso nga lang wala kaming panghanda, pero okay lang, ang importante ay malusog at wala lang sakit, okay na po yan. Bumili lang kami dyan ng drinks, Royal at saka Sprite, tapos ito kanin namin na mais, tapos ayan, bangus na merong tabyos at saka malunggay. Yun lang yun. Tapos ayan, meron kaming pa number balloon at saka lights. Yun lang. So ayan lang yung simpleng celebration namin para sa birthday ni Risa. So ayan, meron ding parigalo si kuya niya Lester para sa kanya. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat po ulit sa panonood. Paki-share at pa-follow na rin po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.